Lalong naging nakakatakot ang gabi sa presinto. Nakatayo si Miguelito sa tabi ni Punggay, nanginginig ang dibdib sa hindi maipaliwanag na takot. Bawat tingin, bawat galaw ay tila minamasdan ng mga matang hindi nakikita. Mabigat ang titig ni Punggay, puno ng lihim na pangamba, habang pabulong na sinabi ni Miguelito sa sarili. Kailangan niyang maging matapang, anuman ang mangyari. Lumapit si Chona, mabigat ang tinig. May itinatago ka ba? Pilit na nangumiti si Punggay, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang mga mata. Kailangan kong gawin ito upang malaman kung sino ang tunay na tapat. Hindi nila alam sa anino'y nagkukubli ang matandang kaaway, handang wasakin ang pamilya Guerrero. Biglang nag-ring ang telepono ni Miguelito. Walang pangalan, walang numero, malamig na tinig lamang. Hindi mo alam ang nangyayari sa paligid mo. Ikaw ang susunod. Nanginig ang kanyang kamay. Pumuhos ang malamig na pawis. Tumayo ang mga pulis, naghanap ng pinagmulan. Ngunit isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali. Sa gitna ng kaguluhan, mariing hinawakan ni Chona ang balikat ni Punggay. Mag-ingat ka, hindi ito karaniwang banta. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Mula sa usok, lumitaw si Tanggol, matalik na kaibigan ni Punggay, may hawak na liham. Ito ang dapat mong malaman. Ang tunay na banta sa pamilya Guerrero. Natigilan si Punggay nang mabasa ang pangalan ng taksil, isang taong nagkunwaring kakampi, ngunit lihim na kaalyado ng kaaway. Biglang sumugod ang isang anino. Hinila ni Miguelito si Punggay, handang lumaban, ngunit napakabilis ng intruder. Sa ilang segundo, iniwan nito ang nakakatakot na marka. Sa sahig, nakasulat sa dugong pula. Ikaw ang susunod. Naunawaan nila, nagsimula na ang digmaan laban sa pamilya Guerrero. Hingal si Punggay bulong. Hindi ko alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Nakatayo si Miguelito sa tabi niya, nanginginig ngunit handang lumaban. Ang kaibigan ay maaaring kaaway, ang pamilya ay maaaring lihim na kapangyarihan. Nagtatago ang panganib sa bawat hakbang. Nakatitig sa dilim ng lungsod, nagpasya silang harapin ang mga anino ng kanilang pamilya. Mariin ang tinig ni Miguelito. Kung nais natin ang katotohanan, kailangan nating lumaban. Ngunit sa kaibuturan, dama nilang may paparating na mas mabigat na trahedya. Isang lihim na kayang yumanig hindi lang sa pamilya Guerrero, kundi sa buong mundo. Mga matang hindi nakikita ang nakamasid. Nagbabadya na ang tunay na digmaan ay hindi lang nasa labas, kundi nasa loob. Bawat pasyay may dalang kamatayan, pagtataksil o pag-ibig, sinusubok ang kanilang lakas. Nagsisimula pa lamang ang kanilang paglalakbay. Isang kadena ng mga pangyayaring puno ng aksyon, misteryo at damdaming hahawak sa bawat saksi. Samantala, bumalik si Mauro sa serbisyo, isang regalo mula kay Roberto. Nagalak ang pamilya, lalo na si Punggay, masaya na muli silang magkakatrabaho. Ngunit ibang uri ng manlalaro si Roberto. Sa kanyang mga kamay, hawak niya si Norigor at Mauro, mga bihag na walang nakakaalam. Maging ang organisasyong Red Phoenix ay yumuyuko sa kanyang kapangyarihan. Nagbigay ito ng malinaw na babala. Nagsisimula pa lamang ang laban ng pamilya Guerrero at ang anino ni Roberto ay lalo pang binabaluktot ang kanilang kapalaran. Lalong dumilim ang gabi. Brutal na binugbog si Rocky Boy at itinapon ng mga tauhan ni Miguelito. Ngunit nakaligtas siya sa kamatayan. Dumating ang grupo ni Tanggol, saksi sa nangyari. Biglang lumitaw ang misteryosang babae, nakaitim na jacket, nakatakip ang mukha. Malamig ang tinig. Kapag hindi ninyo siya ibinigay ngayon, isa sa inyo ang hindi na muling makikita. Kumalat ang takot sa grupo. Agad na tinakpan ni Tanggol ang mukha ni Rocky Boy. Lumapit si Brando. Sino ka? Ano ang gusto mo? Ngunit walang sagot ang babae. Sa halip,
Itinapon niya ang maliit na USB drive sa kanilang paanan. Lahat ng inyong lihim, lahat ng inyong kasunduan, lahat ng inyong plano, narito. At naglaho siya sa gabi. Agad na binuksan ni Mauro ang drive. Sa loob, mga video file, mga lihim na transaksyon, usapan kay Roberto, mga pakana ni Miguelito. Nabigla ang lahat. Paano niya nakuha ito? Bulong nila sa takot. Ngunit bago pa sila makapagpasya, yumanig ang lupa. Umalingaw-ngaw ang putukan sa di kalayuan. Nakatutok na sa kanila ang mga sniper. Tumakbo sila sa gubat, hinahabol ng mga bala. Nadapa si Rocky Boy, muntik nang tamaan ng sniper. Hinila siya ni Brando, ngunit natagpuan nilang nakatali si Divina sa puno, duguan ng mga binti, puno ng takot. Rocky, iligtas mo ako, bulong niya. Luhaan. Lalong lumalim ang gabi, mas brutal ang laban. Sumabog ang takot at mga lihim. Sa kabila ng pangamba, sumugod si Mauro sa kaaway. Ang unang suntok niya ay nagpabagsak sa isa sa mga tauhan ni Miguelito sa gilid ng bangin. Ngunit sa likod nito, lumitaw ang mas madilim na katotohanan. Ang sniper na kanilang iniiwasan ay si Red Phoenix mismo. Ngayon, si Red Phoenix ay nagbabalak laban kay Roberto at sa lahat ng kanyang mga kakampi. Sa tuktok ng bundok, mariing bulong ni Roberto sa sarili. Hindi ko akalaing darating ang araw na lalabanan ko ang sarili kong mga tauhan. Nagsisimula pa lamang ang digmaan at lalo pang lumalapit ang mga anino. Sa presinto, lalo pang sumikip ang gabi. Mariing tinig ni Mauro sa radyo. Sir, may bomba sa ilalim ng presinto. Kapag hindi natin pinigilan si Miguelito ngayon, masisira ang ating pamilya. Bawat segundo'y lalong nagbigay ng tensyon. Mariing kumapit si Divina sa kamay ni Rocky Boy, nanginginig sa takot. Gumuho ang mundo ni Brando nang matuklasan niyang ang misteryosang babae sa likod ng mga plano ay si Punggay mismo. Matagal nilang inakalang tagapagtanggol lamang siya. Ngunit may sarili siyang dahilan, mga dahilan na nakatali sa mga lihim ni Roberto. Bago pa sila makakilos, sumabog ang presinto. Nilamon ng apoy at alikabok ang hangin. Mariing sigaw ni Roberto. Tanggol, Mauro, Rocky. Lumaban? Wala na tayong oras. Tumakbo sila sa gumuhot naglalagablab na gabi. Bawat hakbang ay papalapit sa mas matinding panganib. Nagsimula na ang tunay na digmaan ng pamilya Guerrero. Sa huling oras ng gabi, nagbanggaan ang takot at mga lihim. Nabunyag na buhay pa ang iniwang anak ni Divina. Itinago ng parehong misteryosang babae na ngayoy kakampi nila, hawak ang susi sa impormasyon ni Miguelito. Ngunit bago pa nila mabuo ang plano, umalingaw-ngaw ang makina ng sasakyan. Dumating ang isang armored truck, puno ng tauhan ni Miguelito, handang lipulin sila. Lumala ang karahasan. Isang van ang humarurot palayo. Iniwang walang malay si Rayboy sa gilid ng kalsada. Agad siyang dinala ng grupo ni Tanggol, binuhat ang dugo ang katawan, binantayan ang bawat hinga. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Dahan-dahang dumilat si Rayboy. Natigilan siya. Nakatayo sa harap niya si Tanggol, ang lalaking matagal na niyang pinangakong sisirain. Ngunit walang galit sa mga mata ni Tanggol, kundi takot at pag-unawa. Rayboy, buhay ka. Mariin sa malamig at maulap na gabi, isang intruder ang pumasok sa compound ni Tanggol. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa lihim na apoy, mabigat ang bawat galaw na puno ng banta. Biglang bumangga ang pinto, umalingaw-ngaw ang nakakatakot na sigaw. Tanggol! Rayboy! Nayanig ang mga dingding, na puno ng takot ang mga puso. Muling nabuksan ang mga lumang sugat, at nagsimula ang bagong kabanata ng misteryo. Ang aninong kinatatakutan ng lahat ay nagpakilala, Vandro. Minsang iniwan ng pamilya Montenegro, bumalik siya dala ang mga lihim na kayang yumanig sa buong lungsod. Sa kanyang mga kamay,
Isang dokumentong kayang wasakin hindi lang ang mga Montenegro, kundi pati ang reputasyon ni Tanggol. Mapalin lang ang kanyang ngiti, malamig ang tinig. Akala ninyo ligtas kayo? Mali. Si Rayboy, na minsang nilamon ng galit laban kay Tanggol, ay napilitang sumama sa kanya. Sobrang laki ng banta upang labanan ng mag-isa. Ngunit nanatili ang kawalan ng tiwala. Bawat hakbang ay may panganib ng pagtataksil. Samantala, lihim na nagtagpo ang mga anak ni Librando at Roberto. Bawat isa'y may sariling plano upang patunayan ang tapang. Damdamin, selos, galit, at ambisyon ang naging sandata nila. Nagbanggaan ang kanilang mga mata sa tunggalian, ngunit may kakaibang ugnayan na nagtatali sa kanilang kapalaran. Nagplano si Tanggol, iligtas si Rayboy at pigilan ang mapanganib na pakana ni Vandro. Sa gitna ng kulog at ulan, magkasabay silang naglakad sa gabi. Nagtatago ang kamatayan sa bawat hakbang. Nakakagulat, kumislap ang tiwala sa mga mata ni Rayboy. Sa kabila ng taon ng puot, naunawaan niyang iisa na ang kanilang laban. Ang digmaang ito ang magtatakda ng kanilang kinabukasan. Sa dilim, isinilang ang bagong lakas, ang kapangyarihang lumaban ng magkasama para sa kaligtasan. Ngunit sa gilid ng liwanag at anino, lumitaw ang nakagugulat na katotohanan. Ibinunyag ng mga dokumento ni Vandro, hindi lang kasinungalingan, kundi ang tunay na pagkakakilala ni Rayboy. Siya pala'y may ugnayan sa pamilya Montenegro na hindi niya kailanman naisip. Ang revelasyong ito'y maaaring sumira sa kanila o magbukas ng pintuan tungo sa pagtubos. Nakasalalay ang lahat sa kanilang susunod na hakbang. Nakatayo ang bawat tauhan sa bingit ng panganib. Hubad ang damdamin, naglalantad ang mga lihim. Bumilis ang aksyon, lumalim ang misteryo, at sumiklab ang emosyon. Mabubuhay ba ang ugnayan ni Brando at Roberto? Kakayanin ba ni Rayboy at Tanggol ang pagbabalik ng matandang kaaway? At higit sa lahat, babaguhin ba ng katotohanan ang kapalaran ng buong pamilya Montenegro? Sa bahay ni Punggay, dama ni Tanggol ang kakaibang tensyon. Nakabukas ng bahagya ang mga bintana, tila may nakamasid. Malamig ang hangin, mabigat sa hindi nakikitang takot. Bagaman, matatag si Punggay sa kanyang plano, hindi niya maitago ang pangamba. Alam niya, bawat hakbang ay maaaring bitag ni Mig Allen, ang lalaking matagal na niyang kinatatakutan. Lalong bumigat ang gabi. Mahinang bulong ng pasasalamat ni Punggay ang bumalot sa hangin. Ngunit matalim ang mga mata ni Tanggol, puno ng pagbabantay. Biglang dumating si Dimples, sugatan ngunit matatag, lalo pang nagpalala ng unos. Umalingaw-ngaw ang malamig na halakhak ni Miguelon. Parang sumpa, habang dumagsa ang kanyang mga tauhan sa bahay, dala ang matinding banta. Nabahiran ng dugo ang mga kamay ni Punggay habang mariing yakap ang kanyang kapatid, dinudurog ng bigat ng takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nahulog ang isang liham mula sa jacket ni Miguelon, nagbunyag ng planong mas madilim kaysa kanilang naisip. Ang ganap na pagwasak sa buong pamilya Guerrero. Nakasiksik sa likod na silid. Umuugong ang putukan sa dingding. Nanginginig, ngunit mariin ang tinig ni Punggay. Kahit mamatay tayo, kailangan siyang pigilan. Hindi lang para sa atin, para sa lahat. Mula sa anino, lumitaw si Isable. Hawak ang granada, malamig ang tinig. Mukhang kailangan ninyo ng tulong. Sa ilang sandali, bumagsak ang mga tauhan ni Miguelon. Ang kanyang galaw ay parang kidlat. Sa unang pagkakataon, kumislap ang pag-asa sa kanilang mga mata. Ngunit nanatili ang bulong ni Miguelon sa usok. Hindi pa ito ang wakas. Hahabulin ko kayo sa buong mundo. Walang makakatakas sa akin. Mariing hinawakan ni Punggay ang kamay ni Dimples. Nakatayo si Tanggol, nakatutok ang baril sa pinto. Alam nila, ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na laban. Pumigat ang katahimikan ng gabi, dala ang takot at paninindigan.
Bawat hakbang ay magtatakda hindi lang ng kanilang kapalaran, kundi ng kinabukasan ng kanilang komunidad. Tapang, tiwala, at pag-ibig ang tanging sandata laban sa lumalawak na dilim. At sa kaibuturan ng katahimikan, patuloy ang pakana ni Miguelon. May nakatagong baliktad na lihim sa kanyang mga kamay, handang sumabog sa tamang oras. Nanginig ang gabi sa bigat ng mga sikreto, at bawat tauhan ay naghahanda sa sagupaan na kayang baguhin ang kanilang buhay magpakailanman. Hindi na ito basta pakikipag-survive. Ito na ang pagsilang ng digmaan. Tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.